Our training. Ito yung major topic natin. Main event, main topic. Paano mag-handle ng rejection at objection. Sige nga, para alam ko na nandito kayo, i-type mo dyan kung ano yung mga rejection, ano yung mga objection na nai-encounter mo dyan sa business mo. Ano yung sinasabi sa'yo? Ano yung palaging tinatawag sa, ano yung laging tinatanong sa'yo? Okay? So, ngayon, aralin natin yung tinatawag nating social media marketing. Social. Pag sinerge mo sa Google yan, ang pronunciation is social media marketing. Di ba? Di ba meron ganun sa Google, pag plinay mo, siya mismo magpo-pronounce. It's social. O basta, yun na yun. Di ba? Kasi kahit ano naman pronunciation, napaka-importante naman yung naiintindihan mo. Di ba? Napaka-importante naman makapag-take action ka. Kasi kahit i-pronounce mo siya ng tama, kung wala kang action, pagdating sa social media marketing, ano mo yung tamang pronunciation? Tama ba? Tama mga ka-CRS, ingat, type tama. And alam ko, lahat tayo may ginagawang marketing. Lahat tayo may ginagamit na platform, social media platform. Sige nga, tanong nga natin kung ano yung mga ginagamit nyo. Facebook ba? TikTok ba? YouTube ba? Instagram ba? O lahat? Sige nga, i-comment nyo nga dyan. Facebook ba? TikTok ba? YouTube ba? O Instagram? Sige nga, i-comment nyo nga para alam ko kung ano yung pinakamaraming gumagamit. Instagram ba maraming ginagamit? YouTube ba? TikTok ba? Facebook ba? Okay? Kasi kahit anong gamitin mo dyan, pag nagma-marketing ka, di ba laging may nagre-reject, di ba laging may nag-o-object, di ba lagi tayo nakakaranas ng minsan nga yung iba depressed na eh. Depression ang nai-encounter eh. Alam mo yun? Kasi syempre, pag imagine mo nanligaw ka ng babae, pag binasted ka sunod-sunod na babae, di ba nakaka-depress talaga yun? Ganon din sa marketing. Pag lagi ka nare-reject ng mga prospect mo, aba, nakaka-depress talaga yan. Di ba? Yung gusto mo lang naman umasenso, gusto mo lang naman magkaresulta sa business mo, pero maraming hindi naniniwala sa'yo. Di ba? And based sa mga comments nyo, tama talaga. Marami talaga gumagamit pa rin talaga ng Facebook. Number one yun eh. Di ba? So ngayon, aralin natin yung tinatawag nating how to handle. Paano ba mag-handle? Di ba? So bago tayo lumalim, bago tayo lumayo at pumunta sa main topic natin, ulitin ko lang, meron tayong bonus training dahil magpapasko. Ito, special training pero bonus ko na lang sa lahat para wala na kayong bayaran. Kasi sa tagal-tagal ko nagtuturo, itong topic na to, ito yung pinaka kailangan pala ng lahat. Ulitin ko lahat. Mapa-basic, mapa-advance. Kasi yung iba, kaya hindi makagawa ng katulad ng mga chatbot, ng Facebook ads, hindi makasabay sa pagse-set up, especially the sales funnel. Ultimo copy-paste pala, hindi sila marunong. Ultimo yung pagda-download ng mga images, pictures, hindi rin sila marunong. Diba? So, nahihirapan lahat. So, nag-create tayo ng topic, ng module, ng program na tuturuan natin kayo kung paano nyo gagamitin yung inyong gadget. Yung napakasimpleng ah, training, akala ko hindi na kailangan ng karamihan, pero kailangan pala. Pa? So ito, pwede kayong sumali every Monday. Yan, Monday ko tinuturo to, how to maximize your gadget. Tapos, pwede rin kayo sumama, how to reject prospect. Ito, Wednesday naman ito. Okay? Tumalon lang, tumalon, Wednesday. Kasi ito, yung passive income, every Tuesday naman ito. So, dito pinag-uusapan natin yung sales funnel, paano nyo kakausapin yung mga qualified, at hindi nyo nakakausapin yung hindi qualified. Kasi kaya kayo nare-reject, kayo nahihirapan sa business nyo. Kasi lahat kinakausap nyo.
wala kayong sales funnel, wala kayong embudo. Ang embudo is yun yung nagsasala. Di ba ang embudo malaki? So, ang nangyayari sa embudo, di ba papaliit ng papaliit? So, yun yung power ng sales funnel. Kung gusto nyo malaman yan at matutunan, kung sawang-sawa ka na ma-reject, sawang-sawa ka na sa mga tawa ng kaibigan mo, sawang-sawa ka na sa panlalait ng mga kumare at kumpare mo, sawang-sawa ka na sa hindi paniniwala sa'yo ng mga kamag-anak mo, yun ang pinakamasakit eh. Di ba? Yung dati, sumasahod ka ng akinsi, sumasahod ka ng katapusan, noong na-inspire ka sa mga entrepreneur, mga negosyanteng iba, di ba? Nung pinasok mo na yung industriya, Diyos ko, parang gusto mo nang bumalik sa pagiging employment world. Di ba? Wala namang masama doon. Ang masama lang, yung nakita mo na yung opportunity, umalis ka pa. Di ba? Hindi aksidente nandito ka. Kapag may problema sa isang opportunity, ang kailangan mong gawin, huwag mong alisan. Huwag mong sukuan. Anong gagawin mo pag may problema ka? Di ba? Mababa ang sales mo, lagi ka nare-reject, puro unqualified na lang nakakausap mo. So, alamin mo yung problema para gawan natin ng solusyon. So ako, bilang inyong the coach doctor, kaya nga ako tinawag na coach, kaya nga ako tinawag na doctor, ano bang gawain yan? Aalamin ko kung anong problema ng aking business patient, so papalabasin ko yung existing problem, tapos bibigyan natin ng solusyon. Ganun, basic. Di ba? Kaysa yung mga business patient ko, gusto nilang umasenso sa karir nila, sa business nila, pero walang nagga-guide, walang nagme-mentor, walang nagsasabi sa kanila kung anong dapat gawin. Walang naglalabas kasi ng existing problem. Ulitin ko, existing hindi ko kayo bibigyan ng problema. Pinapalabas natin kung anong problema. Eh coach, bakit natin kailangan palabasin yung problema? Kasi mahirap humanap ng solusyon kapag hindi mo alam ang problema. Tama ba o tama? O tinatamaan ka na ngayon? Again, kung gusto nyo ma-maximize at makakuha yung mga bonus training natin, pamasko ko sa inyo yan ngayong Pasko. Everyday, meron akong training. Punta lang kayo sa Coach Rian S, i-like, i-follow, tapos i-message, i-PM nyo ng date ngayon para alam ko kung kailan kayo nakapag-start ng training ko. Okay? O tapos, ngayong gabi, dito sa video to, ano yung matututunan mo? Number one, ang matututunan mo ay 3F. Sige nga, i-type mo nga dyan 3F. Tatlong F. 3F. Okay? Tapos, totoo ba o palusot ba ang objection? Okay? Ulitin ko, totoo ba o palusot lang ang tinatawag na objection? Kasi maraming ganyan, di ba? Yung 3 oras, 2 oras, 1 oras, doon mo presentahan. Gusto naman, ganyan-ganyan. Kaso ang dami ng palusot nung closing na. Nahihirapan ba kayo sa ganun? Yung nag-effort ka ng matagal, tapos hirap ka dahil sa closing part nahihirapan ka. Dami ng palusot, dami na sinasabi, di ba? And isa sa matututunan mo ngayon pag tinapos mo tong training na to, mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. Kaya okay nga yung mga lagi pong umaattend. Paulit-ulit nyo naririnig, paulit-ulit nyo nalalaman. Okay yan kasi namamaster nyo. Kasi yung iba, isang beses lang umattend ng training, sinasabi nila sa sarili nila, naka-attend ako yan. Sinasabi nila sa sarili nila, alam ko na yan eh. Di ba? And didiscuss ko sa inyo yung two types of objection. Kasi pag hindi mo alam yung two types of objection, akala mo lahat ng taong kausap mo negative. Akala mo hindi sasali, akala mo hindi bibili, di ba? Malalaman mo kung anong tawag sa objection kapag tinapos mo tong training na to. And so from negative word, negative turn, negative thinking, tutulungan kita na maging positive. Okay, ulitin ko, kapag tinapos mo tong training na to, marami kang matututunan na makakatulong sa business mo.
Kapag maraming nakatulong sa business mo, syempre, mag improve ka, madadagdagan ng income mo. 'Di ba? Lahat tayo, masarap ang Pasko. Gusto niyo ba yon? Sige nga, type excited kung excited na. Ready na ba? Ready? Ready, ready? Excited na ba? Ready, ready, ready na? Sige nga, comment nyo nga dyan para alam ko kung sino talaga yung mga desidido na bigyan ng magandang Pasko ang sarili nila at pamilya nila. Type ready. And, o how to handle rejection and objections. From the title pa lang, how to handle. I-handle natin yung sitwasyon. Kaya nga, type nyo nga dyan, sitwasyon. Siyempre, pag sinabing sitwasyon, iba-iba yan. Hindi pwede yung sitwasyon ko parehas ng sitwasyon mo. Hindi pwede yung sitwasyon niya, sitwasyon mo rin. 'Di ba? Iba-iba yan. Hindi pwede yung nakapag-close deal yung kasama mo ng sobrang dali. Hindi pwede na same na same na same situation yung mangyayari sa'yo. So, ang ituturo ko sa inyo, mga ka-CRS, is general para kahit anong objection, kahit anong situation, kaya nyo i-handle. A-agree ba kayo sa akin? Magko-comment ba kayo ng agree dyan? Agree ba kayo na hindi lahat ng taong nakakausap natin is gusto yung ginagawa natin? Hindi lahat ng kausap natin is positive? Hindi lahat ng nandyan, di ba? Hindi lahat ng nag-inquire is sasali naman talaga. Agree ba kayo? Agree? Yung iba nga dyan, pinapahirapan ka eh. Tanong ka ng tanong sa'yo, ikaw naman sagot ng sagot. O dahil hindi mo alam itong topic na pag-uusapan natin ngayon, akala mo, kapag sagot ka ng sagot sa tanong nila, is mapapasali mo sila. Pero ang totoo, sa totoo lang, ito talaga yung totoo, ito yung true, ito yung totoo, ito yung realidad. Kahit sagot ka ng sagot sa tanong nila, minsan hindi sila sumasali. Nakaka-relate ba? Nakaka-relate? Marami ba nasasaktan? Nakaka-relate? Coach, nasasaktan ako kasi kanina nga lang, coach, ang dami ko ng rejection. Kagabi, coach, after ko magsimba, na-reject na naman ako. Nakakita ko yung teacher ko, nakakita ko yung prospect ko na kaibigan ko. Ang malupit, coach, best friend ko yung coach, tinanggihan ako, coach, tinanggihan. How sad, coach. Imagine mo, kakasimba mo pa lang, pero parang dilubyo na yung bumaha ng problema agad sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi aksidente na nandito ka sa training natin kasi ituturo ko sa'yo paano mag-handle ng rejection at objection. Tapos meron ako ituturo sa yung magic word. Yan. Gusto niyo ba ng magic word? Yung kahit anong itanong sa'yo, sasabihin mo lang yung magic word. Tapos ma-handle mo na yung situation. Kaya nga, gusto niyo ba yung type gusto? Number one, ang kalaban natin, emosyon. Kasi, kapag na-reject ka, ano ang unang maapektuhan sa sarili mo? Utak ba? Physical ba? O emosyon? Yan, emosyon. Bakit emosyon? Kasi syempre, kapag hindi ka sanay, maninibago ka. Tama? Marami, syempre nakita mo, maganda ang business, ginawa mo, nagbayad ka, sumali ka. Nung ginawa mo ngayon, dahil atat na atat kang kumita, atat na atat kang yumaman, atat na atat kang umasenso, nag-grind ka agad nang kahit wala ka pang proper training. So dahil puro rejection ng na-encounter mo, nag-quit ka na. Tapos sinisi mo na yung mentor mo, sinisi mo na yung company, sinisi mo na yung system. May mga ganyan eh. Pero alam mo ba, ang dapat nating ayusin muna talaga, sarili. Kaya sa mga bago, ang suggestion ko, basic lang talaga. Okay? Basic, basic, basic. Simulan nyo sa basic. Huwag muna kayong mag-grind, huwag muna kayong humata, huwag muna kayong kumausap ng tao. Kasi nga, hindi pa kayo ready. Mag-training muna kayo na mag-training.
May tamang panahon para mag-training, may tamang panahon para humataw. Kapag alam mo na sa sarili mo, ito pa, pag alam mo na sa sarili mo na sobra-sobra ka na sa training, humataw ka naman, di ba? Kung malapit lang ako sa'yo, kukurutin ka sa singit. Kasi yung iba, training ng training, walang aksyon. Kasi kung mayroong aksyon, may result. Tama ba mga ka-CRS? Na-relate na tama ba itong mga pinag-uusapan natin? Real talk ba? Real talk. Di ba? So ito, emosyon. Kalaban natin yan. Di ba? Pag na-reject ka, anong nararamdaman nyo pag nare-reject? Meron ba dito bago na-reject na masaya? Meron ba dito nagpa-fiesta? Na-reject siya, na-reject? So kung bakit emosyon ang kalaban natin? Kasi nga, sarili natin ang kalaban natin, hindi ibang tao. Yun yung totoo. Akala kasi ng iba, ibang tao yung kalaban. Pero sa totoo lang, ang kalaban natin, sarili natin. Kasi iba nga, nagugulat nga ako yan. Laki ng ininvest sa business, sa opportunity, sa karir niya. Libo, iba, milyon. Alam nyo, isang buwan, dalawang buwan, nag-quit. Kasi nga, ang babaw ng ang babaw ng learnings niya. O ito, ngayon, bonus ko sa inyo, malalaman nyo to. Ang una mo dapat gawin, ulitin ko, ang emosyon ay kalaban. Pagkalaban, anong ginagawa? Tingnan nga natin yung mga sagot nyo. Pagkalaban, anong ginagawa? Inaaway ba lalo? Nilalayuan ba pagkaaway? Dineded mo ba? So para hindi kayo mahirapan, ito technique. Tutulungan kita. Problema mo yan, kalaban mo, emosyon mo. Oo nga, coach, kasi every time na nare-reject ako, nasasaktan ako, nalulumor ako, nawawala ako sa focus, nade-defocus ako. Yung excitement level ko nawawala. O huwag ka mga nararamdaman kita. Okay? Kapag ang emosyon ay kalaban mo, huwag niyong lalabanan, huwag niyong iiwasan. Okay? Ang gagawin niyo dyan, dapat maging kakampi niyo. Ulitin ko, kapag kalaban niyo, kailangan maging kakampi niyo. Sino ba naman ang gusto na may kaaway? Di ba sa negosyo, hanggat maaari, wala ka dapat kaaway. Kasi pag may kaaway ka sa negosyo, ang hirap kumilos. Yung may kaaway ka ng ibang tao, kahit isang tao yan, ang hirap ng kumilos eh. What more kung ang kalaban mo, emosyon mo. Di ba? So ngayon, ang dapat gawin mo sa emosyon mo ay maging kakampi mo. Okay? O, sino dito gustong malaman yung technique para hindi mo ramdam yung rejection? Although may mahaba akong training for that, pero bibigyan ko kayo ng konting idea dito para everybody happy. Sino dito yung gustong hindi maramdaman yung rejection? Yung pag na-reject ka, masaya ka pa. Di ba? Yung kahit ma-reject ka, masaya ka. So, yung may gustong ganun. Okay. O, ito technique. Kung mga, ewan ko lang kung paano nyo titingnan. Pero ako, tinitingnan ko siya as hacks, as technique, as diskarte. Okay? Paano diskarte, coach? Paano technique? Paano yan? Nung nagsisimula ako, ako kasi malikot ang utak ko eh. Graduate ako, matalinaw. Madiskarte. So sabi ko, normal naman ang rejection. Kaso nga lang, every time na nare-reject ako, nasasaktan ako. So isip ako, isip. Hanggang natuklasan ko, ganun lang pala yun para maging masaya kahit mare-reject. Tingin nyo, ano yung technique na yun? Tingin nyo, ano yung ginawa ko na yun? Ano yung strategy na yun? O yan na, ituturo ko sa inyo. Imagine mo, ilang dekada ko tong pinag-aralan.
tas matututunan mo lang ngayon. Di ba? Ang technique para maging masaya ka every time na nare-reject ka, i-goal mo ma-reject. Ulitin ko para maging masaya ka, every time na nare-reject ka, i-goal mo ma-reject. Ha? Parang ang gulo, coach. Ha? Parang kalokohan naman yung coach. Ha? Parang hindi naman kapali-paniwala, coach. Kung ayaw maniwala, huwag ka maniwala. Kung ayaw mo sundin, huwag mo sundin. Sino ba mawawalan? Ako ba? Again, ilang dekada ko minaster yan. Di ba? So, para maging masaya ka kahit nare-reject ka, dapat ang i-goal mo hindi resulta. Dapat ang i-goal mo ay ma-reject. Kasi every time na nakukuha mo yung goal, di ba masaya ka? So, dahil ang business natin ay normal ang rejection, wala kang magagawa eh. So, ang ginawa ko na technique, strategy, ang goal ko ay ma-reject. Imagine mo, 100 kausap ko, ang goal ko, ma-reject ako, ma-reject, ma-reject. So, ang rejection ko ay 100. So, sobrang saya ko. Di ba? Kasi na-hit ko yung goal ko, na-hit ko yung rejection ko. Kasi goal ko yun eh. Eh coach, parang naguguluhan pa rin ako. Imagine mo to, nasa negosyo ka na eh. Nasa opportunity ka na eh. Pag ginagawa mo ng tama ang negosyo, syempre marireject ka pa rin. Pero dahil ang goal mo ma-reject, so ginagawa mo yung activity, makakakuha ka ng tamang tao. Nagigits niyo yung point? Ulit-ulitin niyo yung sinabi ko na yan. Promise, ang lalim yan eh. Ako ilang taong ko minaster yan, ilang taong ko parang niloloko yung sarili ko, kinakausap ko yung sarili ko, parang nililibang ko yung sarili ko. Pero nung na-realize ko, sabi ko, tama eh. Kasi kung di ko tatanggapin ng rejection, mahihirapan ako. Diba? Totoo yung sinasabi ng iba, Batman, bato naman hit pa. So para bumilis yung pagiging Batman mo, kailangan ang goal mo ma-reject. Kasi pag nai-hit mo yung goal mo, di ba masaya ka? Tama ba o tama? Okay? So kung ang emosyon mo ay magiging kakampi mo using yung technique na sinabi ko sa inyo na ang goal mo ay ma-reject, so everyday masaya ka. So everyday nakaka-attract ka ng positive. So everyday ginagawa mo ng tama yung dapat mong gawin. Kasi pag hindi mo ginawa to, kapag every time na nare-reject ka, feeling mo ang sad-sad mo eh. Feeling mo low moral ka eh. Feeling mo loser ka eh. Kasi ang goal mo magka-resolve. Pero hindi mo goal ma-reject. Ang goal mo magka-resolve, pero ang binibigay sa'yo ay rejection. So, ang gawin mo, eto technique to, Diyos mio, Marimar. Imagine mo, napaka laking tip to sa inyo para mas lumalim kayo. Kayo bahala kung paano nyo titignan. Pero ako, nung time na iniisip-isip ko yun kung tama ba ginagawa ko, okay? Inisip-isip ko kung, teka lang, parang nababaliw na ako. Teka lang, parang totoo ba to iniisip ko? Teka lang, parang ano eh. Basta yung parang nawiwindang ako nun, yung time na nagsisimula ako. Kasi wala naman nagturo sa akin yan eh. Kusa akong ano, alam niyo, yung kusa akong na-discover na yan pala yung technique para patuloy ka magiging masaya. Di ba? So dahil tanggap natin ng rejection, masaya tayo. Yung iba kasi, dahil hindi tanggap ang rejection, nawawala kayo sa focus. O, diyan pa lang, panalo ka na, dumating ka ng training na to. Imbis na i-goal mo ay result, na income, kasi normally, pag nasa negosyo ka, i-income ka naman talaga eh. So, i-goal mo, ma-reject. Basic. Gets ba? Gets? Yung type gets? Sa lahat na hindi naka-gets, i-comment mo nga dyan. Coach, ako hindi pa rin nakaka-gets. Kung hindi mo nag-gets, bahala ka sa buhay mo. Ang hirap mo kausap. Huwag ka na kasi mag-isip. Ang mali kasi sa iba, nag-iisip pa eh. Tinuro ko na nga sa'yo. Imagine mo,
Ilang taong kong inisip-isip sa sarili ko yan, na hanggang ngayon, dala-dala ko, ang goal ko ma-reject. Kasi pag ako na-reject, masaya ako kasi siya ang nawala ng opportunity, hindi ako. Diba? So magiging kakampi mo ngayon yung emosyon mo. Kasi parehas kayo masaya eh. Kasi 'di ba pagkalaban mo emosyon mo, ang hirap humataw, ang hirap mag-grind, ang hirap kumausap ng tao, ang hirap mag-continue, ang hirap mabuhay sa mundo, ang hirap ngumiti, ang hirap kumain. Oh, edi gawin mo yung technique na sinabi ko. Huwag na kayo mag-isip, gawin nyo na. Pupush ko na kayo, gawin nyo na. 'Di ba? Ang goal mo ma-reject. Pero syempre, wag mo niyo masadyain, 'di ba? Wag naman kayong katulad ng iba na hindi ginagamit yung utak at isip at common sense. Sabi ni coach, ma-reject eh. So, sasadyain ko ma-reject. Wag naman ganun. Gawin mo ng tama yung business. Although ang goal natin ma-reject, syempre, ang goal mo rin magka-result. Paano mo makukuha yung result kung sasadyain mo na ma-reject ka? Sinabaw-sabaw mo yung presentation, tinamad-tamad ka, hindi ka humataw ng todo, hindi mo kinakausap yung mga quality prospect, ang kinakausap mo yung walang pera. Kasi sabi mo, coach, i-goal ko, ma-reject eh. Kaya ang kinakausap ko, yung alam kong mare-reject, ay putik na yan. Diyos mio, ewan ko sa'yo, hindi mo ginagamit yung utak mo. Hindi mo ginagamit yung common sense mo. Di ba? Pero congratulations sa lahat ng mga nag-comment ng gets. Kasi nag-gets nyo yung point. Ipagdasal na lang natin yung mga kaluluwa at mga isipan ng mga hindi nakagets kung bakit pinapagol ko ng kayo ay ma-reject. Ulitin ko, ang goal pag nakukuha, tayo ay masaya. Diba? O yan, ang daming nag-comment bigla ng gets. Congrats sa lahat. Kaya na natin yung mga hindi nakagets. Ewan ko sa mga yon. Marami ba kayo na-experience na objection at rejection? Marami ba kayong mga katanungan na hindi nyo nasasagot? Maraming katanungan na sinagot na sinagot na sinagot na sinagot na sinagot pero hindi pa rin sumali at bumili sa'yo. Sige nga, i-comment nyo nga dyan ano yung mga objection, ano yung mga rejection, ano yung mga katanungan na lagi mo sinasagot pero hindi pa rin sila sumali. Ha? Paano nyo hinahandle? Paano nyo sinasagot? Paano nyo kumbaga parang paano nyo tinatanggap na tanong sila ng tanong tapos ikaw sagot ka ng sagot? Paano nyo ginagawa yun? Sige nga, i-share nyo nga dyan, i-comment nyo nga dyan. And common mistake ng mga marketers sa pagsagot ng objection, itong mga next slides. Number one, nagsisinungaling. Okay? For example, hindi mo alam kung anong dapat isagot, magsisinungaling ka para mukhang tama. Mamaya malalaman yan. Number two, akala nila pag may objection ay negative na agad. Tandaan nyo mga ka-CRS, lahat ng kausap natin ay may objection. Eh, paano yun kung ang mindset mo kapag may objection negative? Paano ka magkaka-resolve? Ulitin natin to ha. Lahat ng kakilala natin, lahat ng kausap natin, may objection. Kung ang tingin mo sa objection ay negative, wala kang magiging successful transaction. Kasi lahat ng kausap mo may objection. Ulitin ko ulit to para ma-realize ng karamihan na kailangan nyo masterin ito. Karamihan ng tingin sa objection ay negative. Ha? Ay may objection siya, negative to next. Ay may objection na naman siya, next. Ay may objection na naman, ano ba yan? Next. May objection na naman, next. Ano ba yan, coach? Ang hirap naman mag-business. Kasi lahat ng kausap ko may objection. Mali kasi ang tingin mo sa objection eh. Ang objection, ang tawag dyan, ito comment nyo ha, buying signal. Ulitin ko, buying signal. From the root word, from the word buying. May chance siyang bumili, may chance siyang sumali, may chance siyang kunin yung opportunity mo.
may chance siyang madil. Kaya siya nagtatanong, kaya siya nag-o-object. Kasi may gusto siyang malaman eh. Interested siya. Now, once na na-handle mo ng tama, ulitin ko, once na na-handle mo ng tama, dun magiging successful yung transaction. Alam nyo ba, mali na lahat ng tanong niya ay sagutin mo. Ulitin ko, alam nyo ba na mali na lahat ng tanong niya ay sagutin mo? Kasi natatakot ka, di ba? Nagiging defensive ka ngayon. Lalong-lalo pag sinabing scam. Ay, hindi ah. Diyos mio, scam. Dami nga namin permit oh. Ito yung mga permit. Ito yung mga kumikita dito. Ito na yung mga successful transaction. Alam mo kasi RS, kahit 3 oras mo i-explain at ipakita yung mga legitimacies, di ba? Yung mga permits, yung mga resulta. Alam mo, mas hindi sila sumasali. Tuturo ko sa inyo kung bakit. Okay? So ito, guidelines. Coach, parang kailangan ko talaga yun ah. Kasi na-experience ko yun eh. Kasi lagi na lang eh. Lahat na lang kausap mo, ganyan-ganyan. Kasi nga, hindi ka aware na lahat ng tao na may objection, ang tao dyan ay buying signal. Na kapag na-handle mo ng tama, doon magkakaroon ng magandang result. O ito, guidelines. 3F. Ano yung 3F? Feel, felt, found. Present, past tense, future tense. Feel, felt, found. 3F. Mamaya mag-demo tayo para mas mag-gets nyo. Feel, felt, found. Feel, nararamdaman, naramdaman ko rin, pero nalaman ko. Yan. O, mamaya mag-actual tayo. O, sa mga nasa network marketing dyan, nasa sales industry, sa insurance, sa kotse, sa financial, kung ano ba yan, basta nasa sales. Di ba normally ito yung nakukuha nating mga objections, lalong-lalo yung mga nag-ano ng mga opportunities. Benta-benta ba yan? Invite-invite ba yan? Totoo bang may kumikita dyan? Totoo bang effective yan? Okay. So bigyan ko kayo ng mabilisang sagot dito ah. Pero syempre, um, mas matututunan nyo yan kapag tinapos nyo itong training natin. Benta-benta ba yan? Bakit? Mahilig ka bang sa benta-benta? Oo, mahilig ako magbenta-benta. Sakto para sa iyo to. Kasi marami sa amin kumikita dahil nagbebenta. Eh coach, positive yun eh. Normally ang nakakausap namin negative. Basic, ganun lang din. Benta-benta ba yan? Hindi to benta-benta eh. Benta-benta ba yan? Bakit? Mahilig ka ba sa benta-benta? Eh, naku, hindi nga ako mahilig magbenta-benta eh. Naku, sakto para sa iyo to. Kasi marami sa amin hindi nagbebenta, pero kumikita. Invite-invite ba yan? Bakit? Mahilig ka ba mag-invite-invite? Oo, mahilig ako mag-invite-invite. Sakto para sa iyo to. Kasi marami sa amin mahilig mag-invite, kumikita. Positive na naman yung coach eh. Kaso, puro negative yun na ano ko eh. Ganun lang din. Invite-invite ba yan? Bakit? Mahilig ka ba sa invite-invite? Hindi nga ako mahilig mag-invite-invite eh. Mahiyain ako. Tsaka ayoko niyan. Invite-invite, mahirap yan. Naku, sakto. Kasi marami sa amin, ayaw ng invite-invite. Mahiyain din katulad mo, pero kumikita dahil may sistema. Nagigets nyo na ano nyo ba? Na positive or negative ang sagot. Na-handle natin ng tama. Totoo bang may kumikita dyan? Totoo bang effective yan? Ito malupit ang sagot dito. Totoo bang may kumikita dyan? Diba? Yung mga duda, di ba? Ganito lang yan sagutin.
Kapag sinabi ko bang marami ng kumikita dito at napatunayan kong maraming kumikita, maniniwala ka ba? Kasi marami akong nakausap, nagtatanong kung effective ba, kung garantisado ba, kung talagang kumikita ba, kung totoo ba talaga to. Marami nagtatanong ng ganun. Ngayon, pag sinabi ko naman at pinakita ko yung mga permits, legalities, at mga kumikita, pati na rin yung mga napagaling ng aming produkto, ang dami hindi naniniwala, mga bugok. Nagtatanong tapos hindi maniniwala. Di ba mga bugok? Ikaw ba, maniniwala ka ba pag tinanong kita? Pag tinanong mo ko at sinagot ko, marami kasi nagtatanong sa akin, mga bugok, nagtatanong tas hindi maniniwala. Ikaw ba, maniniwala ka ba pag pinakita ko sa yung katunayan? Kaya gusto ko ituro to sa Zoom kasi nakikita ko yung mga, ano, yung mga reaction. Ang hirap pag dito lang sa video, ang hirap lang pag dito sa live eh. Pero alam mo, pag face to face, pag Zoom, naku, kitang-kita ko yung mga reaksyon ng mga students ko. Lalong-lalo yung nakagets. Kaso meron talaga mga students na very slow. Hanggang ngayon, tingnan mo, hanggang ngayon di pa rin nagigets yung ano, yung sinabi natin. Maniniwala ka ba kung ipapakita ko sa'yo yung nagka-resulta na? Kasi maraming mga bugok nagtatanong tas hindi maniniwala. Ikaw ba, maniniwala ka ba? Anong, anong, nagets nyo ba, nagets? Anong dating na kapag hindi siya naniwala, isa sa doon sa mga bugok? So, anong sagot niya? Ay, oo, maniniwala ako kasi hindi naman ako bugok katulad nila. Ay, mga bugok, di ba? Naku, wala na pala tayong oras. Pero nag-gets nyo to, mga ka-CRS? Okay? I-handle natin. Okay? Tapos may sitwasyon na gagamitan nyo ng 3F. Feel, felt, found. Okay? So, scam ba yan? Alam mo, naiintindihan kita kasi nung time na nakita ko siya, ganyan din ako eh. Nagtanong din ako, scam ba yan? Kasi, syempre, di ba, lalong-lalo pag maglalabas tayo ng pera, ng puhunan, hindi naman biro yan. So, syempre, inaalam natin. Kaya, pares tayo ng tanong. Di ba, ang galing naman, pares tayo. Pero, alam mo, natuklasan ko, iba pala yung narinig, iba yung nakita. Iba yung nakita, iba yung napag-aralan. Kaya ako nung napag-aralan ko siya, naintindihan ko, kapag scam, ganto, ganto, ganto. Pero ikaw ba, maniniwala ka ba pag pinakita ko ba sa'yo, okay, lahat ng legalities, lahat ng result, pag pinakita ko ba sa'yo yung system, maniniwala ka ba? Kasi marami akong nakausap, mga bugok. Marami akong nakausap, mga bugok. Tanong ng tanong, nung pinapatunayan ko, hindi naman naniniwala. Di ba mga bugok? Ikaw, maniniwala ka ba? Di ba? Walang kawala yung ganong ribat eh. Diyos mio, Marimar, natutunan niyo yung mga ganong teknik ngayong gabi, ngayong araw na to. Diba? Marami ba kayo natutunan mga ka-CRS? Nag-enjoy ba kayo? Natuto ba? Magkakaroon na ba kayo ng magandang result simula ngayon? O, sa lahat ng... nabitin ako sa oras, sige. Pero wala eh, ganun talaga. 1 hour lang tayo dahil may mga sunod pang training. Pero ito tanong ko sa inyo mga ka-CRS. Gusto niyo bang ma-master yan? Gusto niyo bang ma-master yung pagsasagot ng objection? Gusto niyo bang pagsagot sa mga negative na mga tao na ika na yan na hindi naniniwala na pinagtatawanan tayo at nilalayuan tayo?
Gusto niyo bang maiwasan yung mga ganyan? Gusto niyo bang malaman yung mga technique-technique katulad ng mga in-example natin kanina? Di ba? Maniniwala ba kayo kung sakaling ipapakita ko sa inyo yung kabuuan? Kasi maraming mga bugok na hindi naniniwala. Ayan na, gamitin niyo yun, gamitin niyo yun. Promise. Kasi ano yun eh, parang rebat na agad yun eh. Na pag di siya naniwala, parang sinabi niya sa'yo, ay, ako po yung isa doon sa bugok na hindi maniniwala sa'yo. Di ba? So, syempre, ayaw naman nila yon. So, magagalingan-galingan sila, maniniwala na sila ng kusa. Di ba? O, sa lahat ng gusto ma-master yung gantong way kung paano i-handle, type yes. Sa lahat ng gusto ma-master kung paano maiwasan yung mga rejection, type yes. Sa lahat ng gusto may mabago yung resulta nila, type yes. Tapos meron ako ibibigay sa inyo na script. Gusto niyo ba yun? Yung mga script, yung babasahin nyo na lang para mas mabilis yung makabisado, mas mabilis nyo magawa. Eh, sige, type yes. O, sa lahat na nag-type ng yes, so di ba naka-follow na kayo, naka-like. Pero pag hindi pa rin, again, punta kayo sa coaching page, Coach Rian S, i-search niyo yan sa Facebook, Coach Rian S, i-PM nyo, i-like nyo, i-follow nyo, para lahat ng training natin, lahat ng bonus training ko sa inyo, makuha nyo. Diba, pinamimigay na nga natin, bonus. Lalong-lalo ngayon, di ba, magpapasko. Punta kayo sa Facebook, i-search nyo Coach Rian S. I-PM, mag-message kayo ngayon. As in ngayon na. Mag-message kayo ng 7, ayan, number 7, PQ. 7 PQ. Ngayon na. Tapos na tayo sa training. Kung gusto nyo ma-master, kung gusto nyo malaman yung kabuuan, kung gusto nyo magkaroon ng script, pasalamatan mo yung sarili mo kasi magte-take action ka. Pumunta ka sa Coach Rian S. I-PM mo ngayon ng 7PQ. Congratulations sa lahat ng marunong makinig at marunong sumunod. Punta na sa Coach Rian S. I-PM ng 7PQ. Tapos na tayo sa training natin. God bless everyone. This is Coach Rian Saldana na palaging nagsasabi na learn pa more, action pa more, earn pa more. Kita-kits tayo sa Coach Rian S. I-PM nyo na ngayon ng 7PQ kung gusto nyong makasama sa mga exclusive training natin.